Mismo sa mga sandaling yun, lumapit si Jesus kung galakad sa ibaba ng tubig. Napagamalan na mga alagad na siya ay isang mundo. Ngunit nagpakilala ang Panginoon. Sa Jesus ito, pagkatapos pagkilala ang Panginoon, maring kayo siyang inilagdag na salita, huwag kayong matakot. Ganito yung kapatid sa ating buhay. Madalas tayo na sa bangka ng ating pamilya, ng ating mga trabaho o paglilingkod sa simbahan. Ngunit dumarating ang mga unos at bagyo sa ating buhay. Nariyan kong kalamdaman ang bagyo ng problema sa ating kabuhayan, ang unos sa alitan sa ating pamilya, pagkabiyo at kawalan ng pag-asa. Mga kapatid, kapag dumarating ang mga pagsubok na ito, para bang pakiramdam natin wala ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Pakiramdam natin na tayo ay nag-iisa. Ngunit mga kapatid, malinaw ang mensahe sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito. Huwag kayong matakot. Ang sakit bayan ng Panginoon ng kapatid ay hindi nangangago na wala ang ulos at bagyo sa ating buhay. Kundi pinapagago ng Panginoon na samahan niya tayo sa lahat ng oras sa ating buhay, lalong-lalo na kapag tayo ay naharap sa mga problema at mabibigat na pagsubok sa ating buhay. Mapapansin din natin sa Bel, nang maninigya ang tingin ni Jesus, buong tapang na sinabi niya sa Panginoon, kung ikaw na yan, paririnanin mo ako. Ang sabi ng Panginoon, halika. Bumaba sa Pedro sa bangka habang nakatingin sa Panginoon. Ngunit, habang siya'y lalakad sa ibabaw ng tubig, napansin ni Pedro ang malakas na hangin at palalaking alon. At dito, mga kapatid, nabalot ng takot ang sarili ni Pedro. Ang ito ang dahilan kung bakit dahan-dahan dalawang si Pedro. Hindi ba mga kapatid, ganito din tayo sa ating buhay. Kapag nakatuon ating mga sarili kay Kristo, nagiging panatag ang ating kalooban. Habang nakatingin tayo kay Jesus, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig sa Pedro. Ngunit, hindi mo Pedro ang kanyang sarili sa malakas na alat at hangin. At itong dahilan kung bakit siya ay umuwi. Kapag nakapagtitindigan natin ang ating mga problema at mabibigat na pagsubok sa ating buhay, kapag tayo ay natatakot at nakakaranas ng mga negatibong pangyayari, mabilis tayong pinanghinaan ng loob. Pakinggan natin ang sigaw na Pedro. Ito ay kanyang panalangin. Panginoon, iligtas mo ako. Isang maigling na pahayag. Ngunit mga kapatid, ito ay puno
ng pananalig at magsampalataya. At ito dahilan kung bakit iniligtas na Jesus sa paglalunod sa pera. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay naghihintay lamang kapag iniabot natin ang ating mga kamay sa Panginoon upang kanyang iligtas at pumunat tayo na inahon sa kahirapan ng ating buhay. Kaya bilang isa sa kanya sa parokya ng Aloy-Ong Guadalupe, lahat tayo ay nanyayahan ng Panginoon maging tulad ni Jesus para sa ating kapwa. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang dumalaan sa sariling unos at bagyo ng kanilang buhay. Maaari tayo maging kamarin ng Panginoon sa